Yo, yo, yo! Ito po ang subscriber si Lakbot Stories. At syempre pa, tatlong kwento na naman ang ating pagdadaldalan dito po sa episode na ito. Mula kay na Trixie na ito po'y galing pala sa isang comment section. In fact, sa SHS episode 241 ito nakuha ni Admin Clay. And then susunod sa kwento po ni Wei Ming. Tama ba, Wei Ming? O baka spy ito ha. Baka spy ka, baka lumaki ka rin sa farm, Wei Ming ha. At saka si Daniel ang pinakahuli sa ating SHS ngayong gabing ito. Mga channel members, maraming salamat ang inyong mga pangalan. Updated, nandyan po yan sa baba. Andito po yan sa description section, ibig ko sabihin ng episode na ito. Mga silencers, mga regular na nating tigapakinig, kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Basta kayo yung lagi nagpapangitaan dyan sa sa live chat sa streaming natin na ngayon. At syempre pa, ang Kape ni Lola Trinidad once again ay nasa Facebook Marketplace na rin po. Pakihanap na lamang sa inyong Facebook profile and then afterwards puntahan yung Marketplace icon and then i-type ninyo Kape ni Lola Trinidad, lalabas na po doon yung steep coffee natin. Actually yun lang po ata, yung hazelnut ata na steep coffee kung di ako nagkakamali. Yun pa lang yung nilalabas po doon. At abangan nyo na lamang po muli kami sa reopening ng ating HTV merch sa Shopee. Malay nyo may Lazada pa tayo and so on and so forth. So marami tayong gagawin ngayong taon na ito. Kaya umpisa na muna natin ang ating kwentuhan. Sa mga baguhan, please lang pakinggan ng maigi kung papaano ang format ng ating SHS. At umpisa natin sa kwento ni Trixie. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Actually, itong sinasabi sa atin ni Trixie dito ay isang comment dahil nakarelate daw po siya doon sa isang kwento natin sa episode 241. Pwede nyo pong balikan ang SHS episode 241 para malaman ninyo kung saan niya kinuha at hinugot itong kanyang pagkwento na ito. Kasi sabi niya sa akin, totoo po yan Sir Red na kapag namatay ka na, hindi mo na makikilala ang family mo. Even yung mga closest friends and relatives, kahit nga po yung sarili mo ay hindi mo kilala kung sino ka. Kasi ako po ay nakaranas mismo nung first year high school ako and that was January 1999. A month after mamatay yung aking kapatid dahil sa dengue. So isi-share ko lamang po itong near-death experience ko. Na-ospital po kasi ako noon dahil sa acute pneumonia. So habang nilalagyan ako ng tubo sa lalamunan ko, nagpupumiglas ako dahil sobrang sakit po nung pagpasok ng tubo. Nasa harapan ko pa noon yung mama at papa ko at umiiyak sila at nagdadasal. So dahil hindi ko na kinaya, pinatulog na po ako ng doktor ko noon. Nanaginip ako noon na lumilipad ako at nakita ko na may mga tao sa baba at kumakaway din sa akin pero masasaya po sila. Hindi ko kilala ang sarili ko noon kung sino ang family ko at lalo na po yung ako. Basta't alam ko na masaya yung feeling ko noon. Hanggang sa pangalawang panaginip ay nakita ko si mama na may hawak na form at may pinipirmahan. Nakita ko pa nga po na ito pala'y bill doon sa ospital at nagkakahalaga siyang almost 100K. Pangatlong panaginip ko naman ay yung nakausap ko ang panganay kong kapatid na yumaon na. Ang senaryo po Sir Red ay ganito. Nakaupo kami sa buhangin at sabi ko sa kanya, gusto ko nang sumama sa kanya. Sabay sabi niya sa akin na hindi ko pa daw oras. And believe me Sir Red, dun po ako nagising. Pagising ko ay nasa private room na ako at nakapalibot na sa akin ang family ko at lahat halos na mga kamag-anak ko ay nandoon. As in, para nga pong celebration nung nakita nilang nagdumilat ang aking mga mata o nagmulat ako ng aking mga mata. Narealize ko na ang dami palang nakakabit sa akin afterwards. Sa lalamunan ko, dahil may nakakabit, hindi tuloy ako makapagsalita. Tapos noon ay nilipat ako ng ICU para mas ma-monitor daw nila ako. Hindi ko alam that time na yung ibang kasama ko sa ICU noon ay minomonitor na lang ng machine para makahinga
at hindi ko na po alam kung ano yung eksaktong tawag doon. So binigyan ako ng nurse ng bell na para kapag may kailangan daw ako, yun daw yung ipangriring ko para mapatawag o matawag ang kanilang pansin. Nakwento ko sa mama ko about sa kapatid ko na napanaginipan ko nga. Naiyak talaga si mama ko noon kasi yung time na pinatulog ako ng doktor, na dead end na daw ako ng 30 minutes. Nirevive na lamang ako ng doktor at mga nurse sa harap nila mismo, kaya ang akala nila mama pati ako ay mawawala na rin. Nagsorry din ako kay mama kasi ang laki ng bill ng ospital o ang laki ng hospital bills namin, at nagulat sila mama kung paano ko daw nalaman at pati daw yung eksakto na halaga nun. Sinabi ko nakita ko. Saka ko lang na-realize na hindi pala panaginip yun kundi kaluluwa ko na pala. One time nang magising ako, hindi ko alam kung umaga or gabi na ba iyon. Nakita ko na may dalawang madre na naka-light blue yung suot at dinadasalan nila yung isang pasyente na nasa harapan ko. After noon ay pumunta sila sa akin. Medyo matatanda na po yung madre. Tinanong ako kung ano daw ang sakit ko. Sinulat ko na lang sa yellow pad. Sabay hinawakan niya yung noo ko na nakangiti at sabi wag daw ako mag-aalala dahil gagaling daw ako agad. Yung visiting hours na kwento ko sa mama ko about sa madre. Ano? Nung visiting hours, kwento ko sa mama ko yung tungkol sa mga madre. Natuwa si mama kaya gusto niyang magpasalamat. Tinanong niya yung mga nurse na naka-duty doon para malaman yung pangalan ng dalawang madre na pumunta sa ICU, pero nagulat na lang kami nang sabihin ng nurse na wala daw silang pinapapasok sa ICU na kahit sino at kahit madre daw ito, lalo na kung hindi kilala yung pasyente. Isa pa sa kinakilabot namin, Sir Red, imposible daw na mangyari ito dahil bukod sa bawal, hindi pa visiting hours. Ininsist ko talaga na nakita ko iyon at nakausap ko pa nga. Ang sabi tuloy ni mama, baka daw Holy Spirit o kaya'y angel ko daw yun. Meron nga din po akong isa pang experience nung pagkakataon na nangyayari sa akin ito, na ako po'y nagising at naririnig ko yung worship song na kinakanta nila mama nun kapag may household sa bahay. Nanggagaling yun sa labas. Grupo talaga yung kumakanta. Yung kinakanta nila is Give Thanks to the Grateful Heart. Give thanks to the... Yun ba yun? Buti ba totoo? Tapos kinanta mo nga talaga. Nasira tuloy yung kwento. And then, yun yung Give Thanks to the Grateful Heart. Di ba alam niyo yan? Hindi ko nakakantahin, baka kumidlat. Basta ganun daw po yung kwento. At ganun daw yung kanilang nadidinig. Tapos, nung one time na nagising din ako, may naririnig din ako music box. Kaya yung visiting hours ulit, kwento ko ito kay mama na naririnig ko yung mga pagkanta na iyon kanina sa labas. Takang-taka naman si mama nun kasi nasa baba daw yung chapel at ang ICU ay naroroon sa 4th floor. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kinikilabutan na ako dito sa kwento ni Trixie. But anyway, maraming salamat. Sabi niya, hindi naman po nakakatakot pero nakaka-relate naman po kasi ako sa ibang mga kwento ninyo, Sir Red. Maraming salamat and more power, more stories to come and to share. Sabi niya, salamat sa iyo, Trixie. Once again, tulad nga po ng pagtawag natin sa inyo guys, pwede po ninyong ilagay sa comment section yung inyong kwento at katulad nga po ni Trixie, ito nga din po kinuha once again ni Admin Clay dun po sa ating comment section ng SHS episode 241 at hindi ko talaga ma-recall kung ano yung exact kwento para maikabit natin or maikonnect natin yung kwento tungkol sa near death, pero obviously na itong kwento niya sa atin talaga ay alam mo yung mararamdaman mo na alam mo yung parang
ako mismo naramdaman ko yung sakit, yung paglagay ng tubo, paglagay ng kung ano-ano. Alam mo yon, kinikwento pa lang niya pero alam mo yung nakakatakot mas nakakatakot pa sa kahit anong horror stories or aswang stories itong yung talagang lalagyan ka ng kung ano-ano at saka ikakabit kung ano-ano sa katawan mo, parang gano'n. Never kong na-imagine na alam mo yon na nakayanan ni Trixie yung gano'n. Ang brave mo para po dito sa ganitong pagkakataon o sa nangyari parte ng buhay mong ito. Kasi ako talaga hindi, ayoko talaga pag ganun. Ewan, basta takot talaga ako sa ospital, aminin ko po yan, totoo. Ayoko talaga ng lugar na yan. Kaya pasensya na rin doon sa mga nagtatanong din pala doon sa ating Facebook kung bakit hindi ko nasasagot yung mga inyong mga comments or kaya hindi na ako nakakapag-post kasi yun din po talaga, recently din po ako na ospital. Wag nyo na lang po alamin kung anong klaseng sakit na talagang may kung ano-ano mga tinusok din sa akin na talagang Diyos ko Lord, ayokong bumalik talaga. Pero pagdating naman dito sa, buti hindi naman sa ganitong kwento, hindi naman, kumbaga, ganito rin yung nangyari sa akin, hindi naman, awa naman ng Diyos. Pero pagdating sa kwento ng near-death experiences, alam niyo to guys, marami din po tayong mga kwento na dito. Kung natatandaan niyo si Dorothy San Juan, meron din siyang kwento dito. Iba-iba po kasi talaga daw yung mga nakikita ng mga ganito yung mga nagbalik mula sa kamatayan, yung ilang minuto na talaga na hindi tumibok yung puso, declared dead, parang alam niyo yon, tas biglang nabuhay. Really, a miracle talaga na nangyayari. Tapos yun nga lang, iba-iba yung nagiging narrative nila sa kung ano yung nakita nila. And mostly and commonly talaga sa mga ito, ang sinasabi nila tungkol sa liwanag. Yung bang parang sinusundan nila yung liwanag, tapos nabalik na sila sa dati. Dito naman sa kwento, sa case naman din po nitong si Trixie, yun to the point talaga na nakita pa niya sa kabilang buhay yung kanyang yumaong kapatid. Tapos yung mismong kapatid niya yung nagsabi na hindi mo pa oras, parang ganon. Same through din sa isang experience ni Mama Shishin. Patiktik sa'yo Mama Shishin kung nakikinig ka pa rin kahit gaano ka busy. Yun na parang may listahan, nakapila daw sila tas may listahan. Di ba kung yung matatanda at solid kayo dito, malalamat, makaka-relate kayo, ibig sabihin sa sinasabi kong ito na nakapila sila ng mahabang-mahaba, susulat sila dun sa malaking libro, isusulat doon nila yung pangalan hanggang sa yung mga nakapila na iinis na at sinasabi, ang tagal mo namang pumirma, ang tagal mo namang magsulat, ibig sabihin hindi ka pa talaga dito, hindi ka pa talaga dapat naririto. Parang ganun. Ang dami kasi guys pero when it comes to science, ito natatandaan ko rin, yung very particular kasi ito yung isa sa mga nagka-catch ng interest ko, kumbaga, yung mga near-death experiences. Pagdating naman sa science kasi, sinasabi nila, alam niyo yan, ang NDE o yung mga near-death experiences na ito, conscious, semi-conscious, or recollected experiences of someone na daw ito who is approaching or temporarily na papunta na sa proseso ng kamatayan. For example, yung cardiac arrest na susundan ng syempre i-revive ka, resuscitation, resuscitation, di ba? And then ito nga yung pinaka-common tulad na nabanggit ko sa inyo. Yung bang parang akala nila panaginip, akala nila hindi totoo, pero it's a phenomena talaga na nakita mo yung sarili mo, nakikita mo yung mga tao sa ibaba na lumilipad ka pala, or ito passing through a tunnel of light. Katulad na sinasabi ko nga sa inyo. Most likely, meron din daw po mga near-death experiences na talagang base na rin sa pag-aaral. Nag-i-include talaga ng mga something religious or spiritual interpretations. Yung parang katulad nga nito, di ba? Very exact dito po sa naranasan ni Trixie itong pag-aaral na ito. And once again, ito pong NDE o yung near-death experiences na ito, case to case kasi, ibig sabihin, base to base cases. Case to case, magkakaiba yung mga nangyayari. Katulad nga na sinasabi ko sa inyo. Kung pagbabasehan naman natin yung iba pang mga kaalaman na jot down ko, particularly dun nga sa Paranormal PH Society na nagkakaroon din ng discussion tungkol dito. Actually, nagjo-join lang naman kami guys dahil gusto ko lang mag-gain ng mga info at mga details patungkol dito and then weigh out things kung paano ko rin ito ma-share din sa inyo with the recent study, research, mga ganyan. And then
dito kung ano yung point or POV, point of view nito mga nasa paranormal. Mostly, sabi nga nila, may mga different elements din daw kasi nung ito, pag-uusapan natin ng NDE o near-death experiences. Minsan may mga sequences daw ayon sa mga kakilala natin sa paranormal PH. Example, yung dumadaan ka sa napakadilim, as in super dilim na hindi mo alam kung tunnel, kalsada, basta nakakadaan ka. Kahit madilim, pero nakaka-pass by ka, parang ganon. Diba? And then afterwards, susundan na daw ito ng parang a sense of leaving one's body. Tapos nakikita mo yung body mo na talagang humiwala yung kaluluwa mo. And then, an apparent encounter daw with a very mysterious being. And ultimately ending with a return to regular consciousness. Very exact dito po sa sinabi ng ating first sender na si Trixie. Diba? And wag din natin sanang, kumbaga kung may friend din kayo or kamag-anak din na naka-experience ng NDE, meron talaga silang after effects, sabi nga nila. And most likely, katulad din sa pinsan ko noon na sinasabi niya, ano yung effect? Minsan natanong ko sa kanya, ano yung pinaka-effect kumbaga ng near-death experience sa kanya? Alam niyo yung sinabi niya? Parang hindi na siya takot mamatay. Oh, he's no longer afraid of dying. Totoo yun. Kaya yun medyo parang kahit alam mo yun, kasi na-experience na niya parang ganun. So, hindi niya din ma-explain sa akin kung bakit, di ba? Pero parang isa din sa mga nagbago sa kanya, kumbaga, dahil hindi na nga din siya takot mamatay, parang wala na rin sa kanya kapag may namatay sa aming pamilya. Parang gano'n, hindi katulad dati na talagang siya yung nakikita kong umiiyak, humahagulgol, parang gano'n. Kahit alam mong ramdam mo merong regrets or whatsoever, pero yun yung parang naging after effect niya. Diba? Kaya wag din natin questionin once again yung mga nakaranas nito. Dahil sabi ko nga, iba-iba, and meron talagang after effect na minsan hindi mo magets sa umpisa dahil hindi mo pa naman nararanasan unless gusto mo nang mauna. Paring RJ. Una ka na kasi kwento mo sa akin. Diba? Anyway, maraming salamat po sa inyo. Pababaunan kita ng kape ni Lola Trinidad pag ano gusto mo. Hazelnut. Sige. Anyway, maraming salamat at medyo napahaba na naman dito. Second story naman na tayo mula naman po dito kay Wei Meng. Ayan, Chinese name ko po ito pero konti lang daw nakakaalam. Siguraduhin mo lang hindi ka spy ha. Baka lumaki ka din sa farm, alam mo na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw po sa inyong lahat mga listeners, sabi niya. Actually pinag-iisipan ko talaga kung isusulat ko ito kasi ayaw ko pong ma-broadcast yung pangalan ko sa madla. Isa rin po ako sa mga silent listeners ninyo mula dito sa Hilakbot at sa Pinoy Horror Radio. At magsisimula na po ako sa totoo lang na matagal na itong nangyari at lagi po kasi kaming nakakakita at nakakaramdam. So batang 90s po ako kaya uso noon ang telebabad sa landline. Siyempre dahil ugali na pong makitelebabad, nagtatago talaga ako sa kwarto ng mama ko para hindi marinig yung usapan namin ng kausap ko. Medyo hindi ko lang maalala kung sino at ano yung pinag-uusapan namin ng kaibigan ko pero talaga nag-e-enjoy kami. Naisipan ko pa nga po na dumapa-dapa sa kama habang bit-bit yung buong telepono. Siyempre pinahaba ko yung kordon nun para umabot kung saan ako pumesto. Medyo madilim na sa labas ng bahay at nakita kong pagpasok sa kwarto. Sabi niya medyo madilim na sa labas ng bahay. Pagpasok ko ng kwarto, napatingin ako sa bintana. Hindi ko naman din alintana kung meron ba talagang makikita pero kahit kasi minsan may pakiramdam ako na may nakatingin at nakatayo doon sa labas ng bahay. Kasi kapag sisilip ka doon sa bintana ay puno po ng sampalok yung makikita mo. So nagsisimula na kami mag-usap at mag-enjoy sa usapan ng aking kaibigan. At matagal din talaga ako nang nakadapa kaya naisipan kong tumihaya na. At ganun na lang talaga yung gulat ko, Sir Red, na parang may bigla pong dumaan sa labas ng bintana.
Noong unay hindi ko pinansin kasi nga baka guni-guni ko lang. Kaya dumapa ulit ako pero napagod na nga ako dumapa at gusto ko nang tumihaya. At hindi ko na po ginawa yung saktong-sakto na parang slow motion na patihaya. Dahil, ang bagal naman ng babaeng nakaputi sa bintana at para bang sinasabayan niya pa ang pagtihaya ko sa sobrang... Wala kasing period, wait lang. Sabi niya, parang sinabayan daw siya, nag-slow motion din na parang tumihaya yung o humarap siguro sa kanya yung babaeng nakaputi daw sa bintana. At sa sobrang takot ko, sabi niya, napasigaw ako, tumakbo at kuwento sa nanay ko ang nangyari. So, ano ibig sabihin? Wait lang So nakita mo agad yung babaeng nakaputi doon sa may bintana at sa sobrang takot mo, sumigaw ka, sabay takbo, tas biglang nakita mo ang nanay mo doon, kwento mo kaagad, parang ganon. Siguro yung takot niya na parang di ba okay, sige, kunwari ganito. Ito yung senaryo. Biglang humarap yung babaeng nakaputi doon sa bintana. Tapos syempre, kunwari ako si Waymeng, tapos sabi niya, napasigaw din. Sabay takbo, tapos biglang nakita niya nanay niya. Nanay, meron po nakaputi doon na babae doon sa may gawing bintana po. Nakakatakot po siya, tsaka nag-slow motion po kasi siya, tumihaya po siya. Parang gano'n. Ay bigla daw kasing kwento sa nanay niya nang walang preno, alam mo yung parang malaman lang. Ang boring talaga ng SHS, di ba? Kaya wala nakikinig dito. O sige, pero ito na talaga na, kidding aside. Nakita niya bigla lang, nanay, meron pong nakaputi doon na babae sa may gawing bintana. Nanay, please lang pumunta ka doon, tingnan mo rin. Ewan ko sa'yo, Red. Red, resign. Red, resign. Anyway, so yun na nga, syempre, alam ko naman na ang sasabihin ng aking nanay na hayaan na lamang daw ito, lalo at kung hindi ka naman sasaktan. Pero ako, hindi ko na binalikan yung telepono. Iniwan ko na sa kwarto sa takot at nag-iisip kung paano magkakaroon ulit ng tao doon sa aking bintana dahil bukod sa second floor ay wala naman pwede pong daanan doon. Actually po hindi naman ako naniniwala dati sa mga ganito. Wala din kasi akong naging karanasan maliban po dito sa nangyari. So iniisip ko, hindi man po naniniwala agad ang aking mga magulang, maging yung kapatid niya sa probinsya. Pero alam ko na meron din po silang tinatago ng mga kwentong kababalaghan kaugnay sa pamilya namin o kaya sa aming tinitirhan. And sure, kapag nalaman ko si Red, isusulat ko pong muli at akin pong isishare sa inyo. Salamat po. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Thank you so much po dito sa ating... Thank you so much. Parang si Claudine Barreto yung viral. Puro thank you so much. Ito, salamat din dito sa mga nag-send ng ating kwento. Si Daniela naman na susunod, pinakahuli na po ito sa ating listahan. Ito, sige, medyo maikli lang naman daw. So ito ang kanyang story. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nung una, Sir Red, ay talagang hindi ako naniniwala sa mga paranormal. Pero, nung nangyari po sa akin itong mga babanggitin ko sa inyo, nagbago po talaga ang aking pananaw. Kasi meron pong isang araw nun na nakaramdam ako na parang may boses at itong boses na ito ay nanggagaling sa may ilalim po ng lababo. Minsan nga po ay nadidinig ko na parang nasa loob siya ng closet ko. Hanggang sa sumunod na araw nga ay nadagdagan yung kakaibang pangyayari. Nung una, alam kong nasa room ako natulog pero nagising na lamang ako na nasa sala na ako. Inisip ko na lang na baka doon nga talaga ako nakatulog at wala po talagang something paranormal. Maaaring nakatulugan ko lang yung telebisyon. And then another night came.
Hindi ko man na rin narinig yung boses na una ko pong naririnig sa kwarto at sa ilalim ng lababo. Kaya good thing naman at naging dire-diretso yung tulog ko. Pero may nararamdaman po akong humahaplos sa paa ko hanggang sa tumataas na sa hita kaya naalimpungatan ako. Pero pagmulat ko po, Sir Red, ay wala naman ako sa kama ko. Naroroon ako sa kama ng aking younger sister. Ang nakakahilakbot pa, Sir Red, ay meron po akong hawak-hawak na itim na belt sa aking magkabilaang kamay. I think I was about to choke her. Hanggang sa narealize ko nga yung ginagawa ko, tumakbo ako agad sa kwarto at pawis na pawis dahil sa takot. Hanggang sa sumunod na gabi na naman, ayun ulit yung pakiramdam na may humahaplos sa akin. Pero ibang-iba yun, yung ibang-iba yung nararamdaman ko sa mga nakalipas na gabi. Napakasarap na ng pakiramdam ko na para na akong nababaliw kaya hinahanap-hanap ko na po yung pakiramdam na iyon at bawat gising ko sa umaga, nakikita ko na lamang pong nakababa hanggang tuhod ko yung suot kong underwear. Ah? Ganun? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nung tinignan ko guys, itong story po dito ni Daniela, tama ba? Si Daniela ba to? Okay, so sabi niya pa sa mga sa pinakadulo, kinilabutan na rin daw po siya sa mga nangyayari dahil sa mga sumunod pang gabi at sumunod na gising daw niyang mga umaga, talagang paunti daw po na bumababa yung kanyang suot na underwear. Kahit wala naman daw siyang nakikita na gumagalaw noon at lalong-lalo na hindi naman din daw niya pwede na sabihin siya lang ang may gawa noon at bakit ko naman gagawin, sabi niya dito. So yun, anong nangyari nung sumunod? Medyo naguluhan lang ako. But anyway, maraming salamat sa kwentong ito, Daniela. Medyo naguluhan at medyo nabitin, yun yung right term. Nabitin ako dito sa story mo, pero kung meron ka mang idudugtong pa, why not? Isend mo na agad sa sindakstories2008@gmail.com. So ito ay isang parang incident ng incubus, di ba? Kasi Daniela di girl. Grabe But anyway, dugtungan mo na lang ito, Daniela, kung sakaling meron pa. Kasi bitin talaga, masakit sa puso. Bitin yung kwento niya. At ano nangyari? Kasi di ba sabi niya, parang nagugustuhan niya na daw yun on the latter part. So, ibig sabihin, hindi ka na nag-resist, hindi ka na, di ba, hindi ka na ba nanlaban? Ano ba yung talagang pinaka na nare-recall mo nung time na yan? Parang ganon. Parang wala parang ginugusto mo rin parang ganun. 'Di ba? Mahirap 'yan. Naku, ano yung hakbang na ginawa mo para malesen or kaya tuluyan kanyang layuan, 'di ba? Meron ba? Yun ang gusto kong alamin sana. But anyway, maraming salamat at sana po ay na-enjoy na naman ninyo at na-entertain kayo. At maraming salamat once again sa mga sender. Pwede ka mag-VM or mag-voice message. I-send mo rin yan sa sindakstories2008@gmail.com. Salamat mga current members, channel members, at ganoon na rin sa mga umabot sa pinakadulong ito. Siswertehin ka talaga ng 5 taon. Promise yan. Balikan mo ako ha. At syempre ganoon na rin sa mga regular at mga silent listeners po natin. Thank you very much. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po nating kwentuhan at tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.